Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan po guys, for today's vlog. Papunta naman ulit po kami sa eskwelahan ni Jing. At saka hindi po kami nakauwi kagabi ni Papa Beats. Dito na lang po kami pinatulog ni Jing dahil hapon na po kami na tapos, as in hindi pa naman tapos, na pinauna na lang po kami dito ni Jing. Pag uwi, binigyan na lang po kami pambili ng bigas at saka ulam. At yun, nagluto kami Papa Beats. Tapos, kumain at napagod po tayo guys. At hindi na po tayo nakapag, hakbat or maglinis ng ating katawan kagabi. As in, nakatulog po ako. Kami ni Papa Beats na si Jing naman is nagpaiwan doon sa room. Nag-overtime po siya. Nagpatuloy po siya ng magpintura ng upuan. At sa ngayon naman, mag-alas 9 na, syempre, nauna si Jing doon kasi maglalag-in pa siya. Mga alas 8, ngayon mag-alas 9 naman. So, naglinis muna ako dito. Tas nagsaing, at saka pista naman pala dito ngayon, sabi dito ng landlady na libre daw sila, ang mga tenant dito, libre ng tanghalian. Paano yan, nakapagluto po ako ng kanin. Pinapabalik kami muna dito dahil yung mga tenant dito may pagkain pinalutuan ng may-ari dito sa boarding house. At ngayon papalis na po kami ni Papa Beats. At iyan, naghanap po tayo ng masusuot natin dito. Ang nakakatawan nito po guys, dahil wala tayong underwear na dala, at saka sabi ko naman kay Jing, anong gagamitin ko na underwear? Wala naman akong pambihis na dala kasi hindi naman expect na hindi kami makakauwi. At napagod si Papa Beats, hindi na kayang bumiyahin ng gabi na. At ako nga parang nanakit yung katawan natin sa kayuyuko, sa pagpipintura, na yung katawan natin. So, ayan, bagong ligo tayo, tas naghanap tayo ng masusuot dito kay Jing. Mayroon naman po si Jing dito mga ganito terno, para yung mga terno namin na galing po noon kay Jin Sanggayan. Shout out po Jin Sanggayan. So ayan, sinuot natin. At naghahanda na po tayo. At papunahin ko si Papa Beats lumabas dahil pinahanap ko siya ng pedicab para kargahan ng mga mga halaman dito ni Jing. May mga halaman po ni Jing dito. Ayan, malaki na nga. Pinadadala niya doon sa eskwelahan para iayos doon. Magkaroon po siya ng mga halaman sa loob. Ayan po, yung mga parang niyog-niyog ang dahon. Kay Jing po yan. Maliit pa lang noon yan. Ngayon, malaki na. Pinagpaalam po niya dito kay nanay na dadalhin na niya doon sa eskwelahan. Sa mga nagtatanong naman po dyan na kung may bayad po kami, wala po kaming bayad. Siyempre lang si Jing ng rescue, magayos ng room niya. Dahil nakikita nyo naman kung ano po yung hitsura ng room ni Jing. Sariling room na po niyan. Kasi noon wala siyang room. Siya lang po yung nagpupunta doon sa mga estudyante, kung sinong kaklasihan niya, siya lang po yung ngayon sarili na po niya. At iwan ko kung sino pong nakasubaybay sa vlog ko na noon naman nung magkaroon po sila ng opisina na si Jing din po yung yung leader sa kanila, na kami din po nag-ayos doon sa opisina, na marami naman po silang naandun. Pero syempre si Jing nahiya mag-utos-utos, kung kahit estudyante pa yan, kahit sabihin natin brigada ngayon, oo nga brigada, pero nakakahiyang magpabrigada. So yun ang nangyari po, kada teacher po merong pong pwedeng maharbat na tutulong. Yun nga, sabi nila brigada family. Wala po yung bayad. Siyempre, ikaw na teacher or guro, kung gusto mong gumanda yung room mo, gagawin mo.
At wala naman pong ipambabayad pa yung mga guro kung anong papaayos po diyan. Pero parang dinig-dinig kong ano sa eskwelahan yun. Sa eskwelahan yun ibig sabihin parang iwan ko, basta pagkakarinig ko lang, eskwelahan or gobyerno po yung magpapayos. Yung teacher naman po na gustong gumanda yung room niya, yun, pagagandahin niya. So kami, tinutulungan lang po namin si Jing na gumanda po yung room niya. Hindi po ibig sabihin na, sa may nagtatanong po dyan na kung may bayad ba. Walang bayad po yan. Tinutulungan lang po namin si Jing na yun. Yun naman yung ni Papa Bits, yung pintuan, yung ganito, yung sara ni Jing sa room niya kasi sira. Pinapa-repair lang muna na wala pa namang pagbiling plywood, tapos yung grills niya. So, sa mga nagtatanong po, yun nga, sabi ko, sa mga nagtatanong kung may bayad, kung sinong guro dyan, alam kong meron pong nanonood na guro, ipatanong na lang po sa kanila ewan ko kung saan itatanong, basta ganun. Basta kami, tinutulungan lang namin po si Jing na pagadahin yung room niya. Yun lang po yung namin, pakay. Wala pong iba. So, yan, may kakargahan na. Pabuligay at lag. Di rito, di mat nakagat. May sound kasi sa labas. Dito na ulit kami sa eskwelahan. Ayan. Dalawa na lang po yung pipinturahan natin na upuan. Dalawa na lang. At naghahanap pa si Jing ng sobrang upuan kada room kasi parang kulang pa po siya ng upuan. At si Papa Bits, ayan, meron na naman pong ginagawang dalawang electric pan. Kasi 5 daw yung electric pan dito sa room na to. Iwan ko daw na saan na. Ayan, mga sira. So, bali, pinaayos na lang ni Jing kay Papa Bits. Tapos, yung pintuan ni Jing, ayan, sira din. Papaayos po niya. Ayan. Nag-snack muna kami. Kagabi, kaya matagal umuwi si Jing. Nag-ano pala sila ng nag-overtime po dito na teacher. Bumili po sila ng burger. So, nakalimutan ni Jing dito. So, pagka ngayong umaga, inano na po ng pusa. Pinili namin yung walang damage ni snack namin. Yan. Winakwak yung lalagyan, winakwak. Tas meron pa namang iba hindi na nakain ng pusa. Bali, 4 siguro. Inano namin. Inisnack. Ayusin ni Papa Bits para wala nang problema si Jing. Hindi na po siya magpa-donation sa mga pupils. Tapos ayusin pa namin dito. Wala mo nang uwian hanggang hindi natatapos. Siguro mga bukas pa ng umaga. Saktong-sakto lang yun. Sabado, doon naman tayo sa bahay mag-operation dahil magklaklase na. At saka marami na po akong labahan doon pag uwi ko. So, hindi kami umuwi kagabi. Yun nga, hapon na, tas papadilim na. Hindi na kaya ni Papa Bits magbiyahe ng madilim. Kasi maraming lubak-lubak. At saka napagod kami. Talaga.
Hindi pala, basta-basta yung nagpipintura. Nanakit po yung natin, balakang, binti, paa, saka tayo, yuko sa pagpipintura. Yan. Dalawa na lang yung para namang na doon tayo sa langit. Maliwanag. Yan. Mainit kasi ngayon, mainit. Saka yan, ninayos din po kahapon yung mga ilaw. Kasi yung mga ibang bombilya, punder. Tapos pinahingi si Jing doon sa guard. So, ayun, mga teacher po yung nagpapaganda ng kada room nila. Bawal naman po ngayon yung mga donation, baka maradyo bombo. Kaya mga teacher na lang po yung nagkukusang mag-ayos ng room nila. Parang bahay na naman po nila ito na inaayos, pinapaganda. Lalong-lalo na si Jing kasi gusto niya maganda po yung room niya. Binabigyan na po siya ng room. At iyon, pinapaganda nga niya. At hindi lang naman si Jing yung yung mayroong brigada pamilya dito. Halos lahat po ng teacher dito na nagayos ng room. Dala yung tatay, kapatid. So kami ni Papa Bits, kami po yung ni Jing. Kasi kung nandito, ay, nanay, nagatid na po si nanay ng lunch ng mga pinant. Ayan. Ha? Yun na to talaga ni nanay. Happy Pista! Thank you, Nay. Okay. Yung yung landlady doon sa apartment na boarding house na inaanuhan ni Jing. Kasi pista ngayon, ayan, nagluto po siya. Inutusan po siya ng may-ari na magluto para sa mga nagre-rent doon sa boarding house. Yun, bali, po ito ni Jing, share. Kasi nang umalis po kami, nagluluto po siya. Yan po yung oras na alas 10. Mag-alas 11 na. At alam naman po niya na hindi kami makakabalik doon, kaya hinatid na lang. Masking tip? Hay na. Bami, tapos lumpia, tapos ayan, adobo yata, adobong ribs. Ang lang nito, walang kanin. So, bago po ako umalis doon sa boarding house, nagluto po ako ng kanin. Ang mangyayari po nito, kukunin na lang po natin yung yung kanin doon. Dito na lang po kami manananghalian din. At saka maraming nag-i-invite kay Jing. Pinapasama po kami. Kagabi, pag-uwi namin, papunta doon sa boarding house, yung dinadanan namin maingay kasi halos yung yung sound box, dikit-dikit. Yung mayroong pong mga trunggon. Tapos, pagpunta na doon sa boarding house, tahimik na tahimik kasi nasa loob na po kami ng boarding house. Kagabi siguro sila Jing, meron silang pinuntahan na ka-teacher niya na doon sila kumain. Kasi yung nag-overtime po sila. Overtime po sila kagabi dito. Kami pinauna na lang po kami ni Papa Bits nga. Yun nga. Nagluto pa ako ng ulam at saka kanin. Pagkatapos po namin kumain, nag-relax. Tapos medyo nahiga hanggang sa nakalimutan ko. Nakaidlip na pala tayo. Tapos yun. Pag alarm ng cellphone ko, alas 5 na pala ng umaga. Tapos yun.
hindi lang muna tayo mumangon. Si Jing, hindi ko lang po ginising. Pagising niya 7:30 na, sabi niya, ay mag-alas 8 na pala. Yun, diretso po siya bangon, tapos naligo. Tapos nagbihis, umalis na. Sabi niya, mauna na lang siya dahil maglalag-in pa po daw siya. Tapos yun, nandun sa kantin, nagkakapi pa lang, alas 10 na. Alas 10, 54, magkakapi pa lang siya. Tapos yan, nagpabili lang po kami ng mineral water. At yun nga yung pares namin yung burger na binili nila kagabi. Nakalimutan pa. Hindi na, sino bang hindi makakapasok yung pusa, mga pusang gala. Na yung bintana is, ayan, yung grills maluwag. Tapos, wala namang gaanong sara, pati dyan sa likod, yan, kahit tao makakapasok. Tapos mga bahay na po yan dyan sa likod ng pader, mga bahay na po yan. Sabi ko sa kanya, kasi madumi doon sa loob, magpaano ka sa estudyante mo, magpa-sweeper, ganun. Estudyante nga ako noon, nagsisweeper kami grupo-grupo. Kahit ngayon sa nag-daycare si Sia, grupo kami sa sweeper. Kami pa nagluluto. Dito iwan. Nahihiya siguro sila. Para walang reklamo. Sila na lang po yung ng room nila, nagpapaganda. Nag-i-embulsa po sila kung ano po yung dapat abilhin. Katulad nito, liquid wax. Kung sa ibang eskwelahan, requirements, yung kada estudyante papag-anuhin ng floor wax. Mga 10 piraso na floor wax kada isa. 1 year na po yun. Totoo po yun. Kahit sino-sino po, kay Chrislyn, si Sansan, requirements nila may floor wax. Kada estudyante, 10, sa isang taon na yun. Ito si Jing, ayan, binilhan po niya talaga ng liquid wax. Ang ganda pala ng liquid wax, ayan. Parang pinipintura lang po siya, tapos pag natuyo, parang plenor wax na po siya. Tapos hindi na po siya bubunutin, kanang lalampasuhin ba, bunot, gagamitan ng bunot para kumintab. Pupunasan na lang po ng ganito. Ito na lang po yung pinakabunot, ginaganon para kumintab. Ganyan. Para hindi po matanggal agad yung liquid wax. Dito, pintura. Siya po yung pumili. Pero itong nasa blackboard, dito yan sa diyan sa ewan ko, siguro may teacher po na bumili. May sobra. Si Jing. Yan, maganda na naman yung blackboard niya. Kasi hindi naman po tayo dyan, pa sa tawag dito, hindi naman tayo inosente sa mga ganong sitwasyon sa isang guro. Pag nagpatawag po ng meeting, siyempre yung iba sasabihin may meeting. Kahit nga ako, sasabi ko, agoy meeting. Pagkatapos ng meeting, bayaran. Kasi yun nga, may teacher, pero pinagbawal naman po ngayon, yung po kayo, mag-ambag-ambag para sa cortina, mag-aambag-ambag para sa pintura, noon mag-aambag-ambag para sa CR, noon, pero aywan, naman po ngayon, parang winala. Ako hindi naman po ako sa mga ganyang mga sitwasyon or problema sa mga school, lalo na kung yung teacher parang wala din, kaya ayun, naisipan yung mag-ambag-ambag, pero sinasabi kagad na kayo lang, hindi naman majority.
sabihin na bili tayo ng ano, yun nga, kortina. Ako nga, ilan po yung naging estudyante ko. Hanggang ngayon, meron pa akong mga apo. Mula nung mula nung mag-aral, isa din po ako dyan na nakakapag-ambag. Kahit ngayong, yung para sa General PTE po, hindi yun po nawawala. Kasi sa, ano yan, para sa school, sa mga, sa lahat ng problema ng ano. Iwan ko basta, hindi ko ma-explain. Basta ganun. Isa rin din po akong nanay na nag-aambag. Kahit ngayon si Chrislyn, ng Girl Scout, tapos may General PTA, tapos sasali pa ng search, na wala namang pong bayad yan sa kanila, kundi paanuhan lang, pa-points. Iba na kasi yung henerasyon ngayon at noon. Noon okay pa. Ngayon parang hindi na. Wag na lang oy. Kasi maano ka, maso-social media ka. Ngayon nga lang tumutulong lang kami kay Jing, tatanungin kung may bayad kami. Ayan, naghanap na si Jing ng plywood. Naghanap na si Jing ng plywood, igahaklap dyan sa iahaklap dyan sa niya, sa pintuan. Para ano ito, ha? Nagre-repair na. Nagre-repair na ng upuan si Jing. Maawa sa akin dyan. Nagre-repair na lang si Jing. Yun, naghanap sila ng mga pwedeng maikakabit sa mga eskwelahan, sa room nila, mga teacher. Yan, ito, nakahanap si Jing. Dito, papalit dito. Tapos, ayan, yung color blue. Ihahaklap dyan. Tapos, ayan, mayroon po siyang nabitbit na sulatan. Kasi yung isang, sira. Ito. Paayusin pa kay Papa Beats. Sira. Nag-ano po siya ng papalit. Itabi lang muna natin. Kasi hindi pa naman natin yan mapipinturahan. Yung ito lang muna yung itong isang upuan lang muna yung pipinturahan natin. Tapos pagkatapos natin magpintura ng upuan, ito naman sa grills. Ayan, umpisa ni Jing kanina. Tapos ayan, si teacher. Naghahanap din dyan ng pwedeng magamit pa. Kasi opisina po yan noon daw, giniba. Tapos kumukuha sila ng pwede pang magamit dyan. Yan, si Sir Jing New. Nang babasura dito, nang babasura si Sir Jing New. Ulo kay, mga ba naman iton? Nang babasura ang Sir Jing. Bakit dito walang nag-aayos? Okay lang dyan? Okay lang sila? Yung ibang room, kasi wala po akong upuan. Yan. Nang si Jing. Gagawa tayo ng paraan para mabuhay. Kaya kung meron kayo. Opisina dati ni Diniano. Kompleto na ang kanyang katawan, guys. Nakita ko na siya. Pwede ba nito sa? Kulang at nagtiw-tiw. Yan. Nakakumpleto na si Jing ng isang upuan. Picture kay Buan.
Ha? Ayan na naman ang kanya. Kala nyo teacher lang, ha? Pwede rin panday. Kala nyo nga. Di pagod tungod. Busy pa kasi si Papa Bits. Swerte yung makakaupo dyan. Hindi rin man ito hihigdaan. Pok, pok, pok. Tinatawanan siya ni Papa Bits. Waray, waray. Asipin, ano kay bali man din. Bali man yan, kita didi nagluluto na may asiti. Mga panday. Yan na lang. Ito lang ipa-ikuan para mapintaran niya. Nadikit ano? May bulpin. May bulpin sa kob. May bulpin. Yan. Di rin na ito nagtitibo-tibo. Panday na yung serging nyo. All around, all around. So, ayan po guys, gabi na, hindi pa rin kami nakauwi sa amin dahil hapon na po kami umuwi galing doon sa classroom ni Jing. Natapos na po kaming magpintura ng bintana. So, bali, yung ayusin na lang ni Jing doon. Yung, ano pa yung ayusin mo? May salamin kay square. Square? O, puno mo kay square. Na? Puno ko sa salamin. Kasi sila po ni Papa Bits yung ano, nag-usap kanina kung ano pa po yung papagawa ni Jing sa classroom niya. Hapon na po kami umuwi, mga alas 5 na. Sabi niya bukas na lang din daw kami uwi dahil pagod si Papa Bits at saka yun lang naman, babalik pa rin kami pagpunta dito. So bali Friday bukas, akala ko Sabado na. At saka kampante naman po tayo na hindi makauwi ngayon dahil nandoon si Pix at saka si Christian umuwi kanina. Yan si Papa Bits, napagod kasi isinama pa kami ni Jing doon sa apis na ngayon. Inimbitahan po siya. Sinama po kami, 2 bahay po yung pinuntahan namin. So nandoon pa siya. Nauna na lang kami kasi gusto na namin magpahinga. At yun nga, di pa kami makakauwi. Sure na sure bukas makakauwi na po kami kasi hindi naman na yung gagawin namin. Hindi naman masyadong makakapagod. Lalong-lalo na ako kasi tapos na po yung pamintura. Paglinis na lang. Pero naglinis na po ako kanina, nakapagwalis na po ako doon. Naipon na yung mga basura. So, kunti na lang po yung anuhin ni Jing.
Yung pintuan, si Jing na po yung nagpintura. Bali, sa kabila, bukas pipinturahan pa niya yun. Ako tapos na po ako sa mga upuan at saka sa bintana. At yun nga, yung pagkain kanina na hinatid dito ni nanay, merong pantira. Tapos dinala ko, akala naman namin po na hindi kami isasama ni Jing mamista. Isinama naman pala kami. So ayan, naiuwi namin yung pagkain. Tapos nagsaing po ako kaninang umaga, walang bawas, at saka meron pang ulam din dito. So marami kaming ulam, hindi makakain kasi busog na po kami. Yan, dinala ko lang. Tapos yung burger na tira, nandito pa isa na lang. Yung kanin namin walang bawas talaga. Ayan, walang bawas. Sinain ko kanina. Tapos yung ulam din po, baboy, na inadobo ko yan. 1/2 na binili ko kagabi. Kami lang naman ni Papa Bitch yung kumain. Saka ito, may kanin pa. Bumili kanina si Jing ng kanin doon sa school. Tapos yung ulam na binigay sa amin yan. Ang mapapanis nito yung yung bami. Isa yan naman. At saka yung burger isa. Ha? Yun nga. Kasi nakita ko, nagmaydi si Christian. Nagmaydi po siya ng isang nagmaydi po siya na nagluluto siya ng hipon, pasayan. Ano ba yung sa Tagalog yung malaki na pasayan? Ha? Sugpo? Ay, sugpo. Nakita ko yung tiles. Sabi ko, lababo naman namin yun. Akala ko nandun pa siya sa trabaho nila. Pero, yung lababo nakilala ko. So, lababo naman namin yun. Chinat ko si Dian. Si Kuds Dian. Umuwi ba si Christian? Yeah. Sabi niya, opo Mama Dak, sila po ni Kuya Rilan. Umuwi. Sino? Si Jing? Hindi. Pero hindi pa yun uuwi si Jing. Sa kabila yata ng motor. Sabi niya, pati ko si Kuya Rilan. Si Kuya Rilan, si Pix. Bakit? Tapos chinat ko naman si Mama Pix. Umuwi man si Pix doon sa bahay, sa sugod. Sabi ni Geneva or ni Mama Pix. Kasi Mama Dax nakapasa daw siya sa interview. Yan, congrats Pix Vlog. Nakapasa siya ng interview para Japan. Orientation po niya kanina dapat alas 4. Sa Liloan, sabi ko, Jing, nakapasa si Pix sa interview niya, tas orientation niya daw sa Liloan. Tas sabi naman ni Jing, sige, pagkatapos daw kuno ng orientation niya, paanohin dito, papuntahin, bali, padaanin. Sabi ko ng Pix, sabi ni Jing, daan ka daw ng Compostela kung matapos ka sa orientation mo. Ay sus, kay nag-reply siya, sabi niya, hindi daw natuloy yung orientation niya, Liloan, in-online na lang daw kasi yung iba niya is malayo. Kumayaw daw dahil malayo. Pumayag naman na maging online na lang po yung orientation niya. Kaya bumalik siya sa bahay ni Jing. Tapos sabi ko, Pix, pinapapunta ka dito ni Jing, bakit daw? Ewan ko, bakit? Yun nga kasi, sasama pala niya si Pix. Kung galing po siya sa orientation, sasama niya sa pamista. Hindi naman nakabalik. So, kami na lang po yung sinama. So, ngayon, resulta, busog po kami. Shout out po sa mga teacher po na nagpakain po sa amin ngayong gabi. And happy pista. And congrats kay Pix. Nakapasa siya interview para Japan. Tapos, parang nagsasabay-sabay yung yung blessing nila. Yung blessing nila kay Jing, nakapasa. Si Pix, nakapasa.
blessing nila. Hindi yun para sa akin. Sa kanila yun. Kaya congrats. Sana tuloy-tuloy na po yung mga ano nila. Mga pinapangarap matuloy. Yan si Papa Bits. Higa. Walang damit. Kakapagod talaga. Kasi iniisip naman po namin na pag umuwi pa kami, ano ng oras, gabi na po kami makakadating doon sa amin. Tapos pagka kinabukasan naman, babalik naman po dito. So, anuhin na lang po natin. Ano pa sa tawag nito? Kung baga, pakyawin na lang po natin. Pakyawin na lang po natin yung ano, yung hindi pag-uwi. Yung bantay naman ng tindahan ko ay si Dian. Tsaka nagkakaano naman po kami. Minomonitor ko naman po siya. Sabi ko sa kanya, kung anong kukunin nila doon, ilista lang. Kasi titingnan ko na lang po yun pag uwi ko. Yun nga, matatapos na yung classroom ni Jing. Maganda na po. Handa na po para sa Lunes. Kinakailangan natin na umuwi na bukas pag matapos kasi Sabado na sa susunod na araw. Marami pa ako doong labahan. Kasi balak ko po yun magpunta ko dito. Kala ko naman makakauwi po kami kahapon. Hindi naman. So ngayon sabi ni Jing, bukas na lang din daw. Kasi mga pagod po kami. As in, pagod naman talaga. Saka ano tayo sa init ng araw sa pagpintura dahil nakaharap po yung sikat ng araw po sa atin paghapon na. Okay lang si Papa Bits kasi nandun sa loob, naka-electric pan po siya dahil 3 na yung electric pan na nagawa po niya. Mahangin po siya doon sa loob. Kahit siya nagpapanday. Yung ano na lang ni Jing doon, ayusin yung Salamin yung taga. Yung kortina daw. Kurtina. Kukurtinahan lang muna daw yung ano niya. Yung mga bintana na sira pa. Kasi wala pa siyang ano. Sa mga nagtatanong po, sa mga nagtatanong po na bakit, yun nga, nasabi ko na sa intro ko, wag nyo na lang pong wag nyo pansinin. Ako, hindi naman po ako namimersonal na gano'n, nagpapasikat. Yung sa akin lang, sa amin lang, vlog ko lang po ito, na gano'n, nang tumutulong po kami kay Jing, tinutulungan namin si Jing, kasi kawawa naman siya kung hindi po kami tutulong sa kanya, siya lang mag-isa. 3 nga kami, nakakaramdam din kami ng pagod. Yun pa kaya na nag-iisa lang siya mag-ayos sa classroom niya. Siyempre, alam niya naman si Jing, gusto niya yung classroom na binigay niya, pagandahin. Hindi naman po sasabihin na, sa ano yan, sagot. Paano kung wala? Maghihintay, di lalong lalong mabubulok yung classroom kung hahayaan lang. So, si Jing naman, sa lahat naman ng guro, marami na, kasi hindi naman ako yung tipong nanay na pagmamaritisan ng ganun, kasi affordable na po yan. Kasi marami po akong estudyante. Marami po akong naging estudyante. Tas basta meeting ganyan. Yun nga, sabi ko nga, hindi naman ngayon pwede na yung hihingan ng contribution dahil binagbabawal na, ganun. Kaya minsan nagsasabi naman po yung mga teacher kung pwede. Kung hindi, walang magagawa. Pero para sa akin naman, pero okay lang. okay na lang yun. Tutulong tayo kay Jing. Tulungan na lang natin si Jing. Suportahan na lang hanggat matapos yung niya. Hanggat mapaganda po niya yung classroom.
yun nga na nang ano sila kanina doon sa mga giniba, silang mga teacher, naghanap sila ng mga pwede pa pong magagamit. Si Jing, mga 4 na upuan yung naano niya dito, doon narbat, tas naayos. So nadagdagan po yung ano niya, nadagdagan po yung upuan niya. 40 kasi kinakailangan daw mayroon siyang upuan na 45 kasi yung grade 7 na estudyante daw ngayon parang higit 600 plus pa, basta mga 600 plus daw yung grade 7 ngayon. So yung nakalinya na room yan, grade 7, yun po yung ano nila, color, yung mint green. Tas hindi parang may pangalan sa ano sa pintura na yun, hindi ko lang naalala. Maganda po siya, maliwanag po na pintura sa ano sa classroom ni Jing. Sa room ni Jing maliwanag po.